na yan, no? God rest to the seventh day. Meron akong kilalang pastor, ang tawag sa kanya pito-pito. Kasi 7 taon siya magpapastor sa isang church, pag ika-pito nalilipat na. No? I hope hindi ganun kayo nalilipat. Pito-pito, no? Kaya, ako nag-speak ngayon sa pito-pito, kaya natutuwa ako rito, no? Ang ating tema ngayon ay sa gitna ng hinagpis at inspirasyon, no? Sa gitna ng hinagpis at kaaliwan. Parang hirap ma-inspire sa mga panahon ito, no? Yung dalawang magkasunod na bagyo, tapos ang dami nakalubog. May ministry kami sa Baguio nung Lunes, napakahirap yung bakit sobrang tapos sa pagbalik namin, sobrang traffic kasi lubog yung grabe talaga. Tapos nakatira din kami sa Cainta area, sa Village East, yung mga Marikina, so lubog na lubog, no? So paano ka magkakaroon ng inspirasyon? Paano ka magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng mga ganito? Paano tayo ma-inspire? Yun ang tema na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon yung pinamagatan ko sa gitna ng hinagpis, no? At kaaliwan. Ano yung salitang hinagpis ay kawig yan ng salitang dalamhati. Dalamhati. Malalim yung dalamhati ng salita. Dalawang words yung dalamhati. Yung una, dalam at saka hati. Yung dalam, ilalim ang ibig sabihin niyan. Kaya malalim. Sa Pangasinan, ako po'y galing ng taga-Pangasinan, o yung kapos ang isipin namin. That's how you say good morning. Santos yung kapos. Ang dalamhati, yung dalam, ilalim yan. Diba? Parang sobrang lalim, no? Ilalim ng drum, sumadilim doon, no? Di ba sa Pilipino naman sa Tagalog, dilim, di ba? Kaya magkakaan yan eh. Kapag sinabi mong dalam, dilim, madilim, malalim, no? Yung hati naman, yan yung salitang atay. At marami po tayo sa Tausug, halimbawa, sa lingwahe natin na mga salitang sa atay. Halimbawa, pag sinabi mong atay itong, maitim na puso yun, no? Masama intention. Sinasabi. Pag sinabi namang atay puti, sincere. Maganda yan, no? Taas atay, mayabang. Ito, mata pobre. Pag sinabi mong wa atay, walang utang na loob. Kasi walang atay. So, yung atay talagang malalim yan eh. Kaya pag sinabi mong dalam hati, ito po tumutukoy sa malalim na damdamin. Merong isang doktor na may mga pasyente siya, depressed sila. Isa sa mga common word na ginagamit nila sa depression ay dalamhati. Kasi yung dalamhati, yung parang namatayan ka, sobrang lalim niya, no? Kaya, pag pinagsama mo yung dalam at atay, ito yung nagpapahiwatig ng matinding emosyon o pakiramdam na nagre-resulta ng kalungkutan o malungkot na experience. Kapag ang isang tao ay mabigat na problema, ang sabi natin ay may malalim na pinagdaraanan niya. Alam niyo po yung ating loob na sinasabi, para yung isang mga. Sabi ni Professor Upal sa UP, meron niyang labas, may loob, at ang lalim. Malalim yan. Sabi naman ni Paring Puerto Alejo, doon sa loob na yon ay may isang uri ng kalaliman. Loob na loob, kaya nga nakakapangamba. Kung ang lawak, sa lawak maaari kang maligaw, sa lalim pwede tayong malunod. Kaya nga po sa Biblia, sumisigaw ang mga salmista sa Diyos. O Diyos, iligtas mo ako, iyahon mo ako sa tubig sa pagkalubog kong abot na sa liig. Awit 69 verse 1. Kasi may mga times na na-overwhelm ka, pili mo, lulubog ka na sa sobrang dami ng problema. Lalo kayo, na-expose kayo sa mga dami ng problema. Kaya nga, sabi pa sa Awit 130 verse 1, mula sa kalaliman, doon dumarating ang mga taong may malalim na pinagdaraanan. Sabi mo, mula sa kalaliman o Panginoon, ako'y sa iyo'y dumating.
doon tayo dumadating. At alam ko marami kayong mga narinig na pagdating ng mga tao. Ang dalamhati ay nararanasan sa pinakamalalim na bahagi ng ating loob. At dahil malalim siya, at saka mahirap at saka madilim, ayaw ng mga tao, sinosuppress natin. Kaya may mga tao na ayaw nilang aminin, hindi naya ang tao doon. Kahit nahirap na hirap siya, okay lang. Ganyan naman galing mga Pilipino, no? Kahit na umuulan na, nakalubog na sa baha, pag may camera, tatawa pa silang gano'n, di ba? Coping mechanism daw, tsaka resilience. Pero alam mo, hindi nakakabuti yun kasi tinatawanan mo lang lagi yung problema. Ayaw mo kasi pumunta sa loob. Pero actually, pagka sumisid ka sa loob, doon mo namimit ang Panginoon sa kalaliman. Kasi hindi na-encounter ang Diyos pag mababaw. Kailangan pumasok ka sa loob. Kaya pastor, ang hirap kasi sa loob eh. Ang hirap rapid. Kaya ito yung gusto kong matutunan natin ngayon. Kasi sabi rito, doon sa loob na yun, no, sa awit 124, ang ganda sabi ng sabi, kung si Yahweh ay di pumanig sa atin, maaaring kabinuin at tanginan yung agos, anod na sa karagatay, tuloy-tuloy na nalulod. Ang awit 124, maganda kasi ito yung awit ng pasasalamat. Pero tingnan nyo, sa gitna ng pasasalamat, Thanksgiving, anniversary, inaalala nila yun, hindi na sila malulod. Kung kayo, may mga gusto na mag-give up, diba? Nalulod ka na. Pero doon natin ito yung si Ate Aileen, hindi ka makakarating sa city. Ang maganda, alam niyo, kaya pinili ko yung dalamhati kasi yung dalamhati connected sa luwalhati. Parehong may hati, nakita niyo? Parehong atay. Kasi ang luwalhati, ito yung lubos na kasiyahan at kaligayahan. Ito yung tumutukoy sa isang sukdulang kaligayahan. Gaya na lamang ang kaligayahan ito, kaya nasasabing ito yung langit. Sa Pangasinan, pag sinabi mo sobrang saya ko, ganito yun, magaylay likod ko. Ibig sabihin mo, grabe yung likod ko, yung saya. Yun yung luwalhati. Magkaugnay po yung dalamhati at luwalhati. Kaya malalim yung kalungkutan dahil minsan ay manaranasan abot na langit na kasiyahan. Sabihin, kaya ka nakakapasok sa lalim kasi mayroong alam mo na may hope. Magkasunod yun, magkasama yung dala. Ang luwalhati at dalamhati pareho nanggagaling sa loob. Malalim. Ang pagkakaiba lang, ang luwalhati hindi nananatili sa lalim kundi nagiging luwalhati sa taas. Pero paano nagiging dalamhati ang luwalhati? Kinakailangan itong iluwal. Sino po sa inyo rito ang anak? May anak na po. Yan. Alam ng lahat ng ina, hindi ko po alam po yun, kung ano ang pakiramdam na magluwal ng anak. Para po ang dalamhati, maging luwalhati, kailangan iluwal. Masakit yan. Mapait. Yung misis ko po, nung pinanganak po na niya yung aming panganay na anak, nagkaroon pa ng infeksyon. At hindi lang kasi yung pag nanganak ka na, okay na. Hindi. Ang problema, nagkaroon ng infeksyon, yung wound niya, nagkanana, na-infeksyon. Kaya, siguro halos yung for 6 months, halos ginagawang parang siya. Mas mahirap pa yung pagkatapos ng isang surgery. Ganyan po ang pagluluwal ng anak. Ganon din po yan, no? Isang halimbawa, para maging luwalhati, kailangan magdalamhati. Kung babasahin niyo po yung awit 13, tingnan niyo po yung awit 13. Ay, Bible po. Ang mga shares pa dito. So, Psalm 13. Tingnan niyo po ang Psalm 13, no? Basahin po natin ang verse 1, no? Dito, sa verse 1 at saka verse 2, ganito po nakalagay. Hanggang kailan, O Yahweh, ito yung pagdadalamhati, no? Naglalamin ka, no? Ako'y lilimutin. Gaano katagal ka magtatago sa akin? Gaano katagal itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso ko't gabit araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. Yan ang pagdadalamhati. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Dahil nagdalamhati siya, tingnan niyo po sa verses 5 and 6, no? Nagwakas yung himig na to sa kagalakan, sabi sa verse 5, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak. Kita mo yung pagkagalakan na, no? Dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyo masaganang kabutihan. Kita niyo yung from dalamhati, tuluwalhati. Ito pa po, buksan niyo po sa awit 30, no?
Sa awit 30 verse 8, tingnan niyo po yung sa verse 8, no? Nakalagay dito, may maganda, meron pwede magbasa sa inyo sa Tagalog. May Tagalog Bible sa inyo? Wala? Meron. Pakibasa mo nga kay 30 verses 8 to 9. Sabi natin. Wala na yan, gagawin natin. Kasi sa street dwellers tayo nag-ministry. Hindi naman hindi naman English masyado. 30 verse 8. 30 verse 8 to 10. Okay, lakasan nyo. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan, nagsusumamo na ako'y. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa buhay? Makakapag-uwi ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako pusanin. Ito po yung dalamhati. Tingnan niyo po hukay, mamamatay, wala ng buhay. Ganyan ang pakiramdam ng mga taong nasa ilalim. Pero pansinin niyo, nung binuhos niya to sa Lord, tingnan niyo po sa verse 11. Pakibasa mo sa Isaiah 11 to 12. Pinaming mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ng iyong inalis. Aawit sa iyo ng pag-uwi at hindi ako tatanggihin. O Yahweh, aking Diyos, masasalamat ko'y walang pag-ibig. Ang nangyari po dyan, dahil binuhos niya ang kanyang pagdadalamhati sa Lord, nagkaroon ng luwalhati. Kaya paano po nagiging luwalhati ang dalamhati? Sa pamagitan din ng pagdadalamhati, pagluluwal, pagdating, pagbubuhos. Sa mga awit chapter 6, labis na labis ang pagdadalamhati o pagpahinagpis ni David, no? Tingnan niyo po yung awit 6, no? At sabi niya, sa verse 6, kung titignan niyo po yung verse 6, gabi-gabi, basa sa luha ang aking higaan. Binabahana sa kaiyak itong aking tulugan. Grabe naman. So, hindi baha sa tubig, kundi baha naman sa luha. Pero makikita niyo po sa dula ng chapter 6 verse 8, nagkaroon siya ng pagbabago, no? Naging malakas ang kanyang loob. Sabi niya, kayong masasama, ako inyong layuan, pagka bininig ni Yahweh ang aking harapin. So ganito po yung proseso nila noon. Ang maganda sa kanila sa lumatipan, sinagabi, marunong silang magdalamhati. Marunong silang umiyak sa Panginoon at naranasan nila yung kaluwalhati. Sa lumatipan din, hindi sila panay pagpupuri ang alam nila. Marunong sila ng praise and worship. Meron silang mga drums, kung ano pa. Pero marunong din silang magdalamhati. Kasama ng mga pagdiriwang, sabi ng isang author sa komunidad, ay ang mga araw ng pagdadalamhati. Kapag ang kanilang mga tanim ay nasa lantanan ng bagyo, o may mga panganib mula sa mga kaaway, nagtatalaga sila ng araw ng paghinagpis. Sa araw na yon, sila nang titipon sa templo, magpapasting, mag-aayuno, tatagboy, maghihinagpis, at hihipig. Meron ganon. Ang problema sa panahon natin ngayon ay kulang tayo sa templo. In fact, may kanta pa nga si Freddy Aguilar, di ba? Kawanan mo yung problema. Narinig yung may kwento. Lumatawa si Freddy Aguilar doon habang kinakanta niya. Tinatawanan natin. Kaya hindi na yan. Kulang tayo dyan. No? Negatibo ang tingin natin sa pagkikinagpis. Yung ganyan. No? Kahit namatayan na, sinasabi natin lagi na the Lord came and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Nasa Job chapter 1 yan. Wala namang pong masama doon kasi talagang nasa Panginoon na siya. Pero kung itutuloy niyo po yung Job, pagkatapos po niya sabihin niyo sa chapter 3, sinumpa niya yung kanyang pagkasima. At hindi lang yung mula chapter 3 hanggang halos 36, panay lament yan. Ang dami. Pero nag-focus lang tayo dun sa isang dami. Hindi tayo marunong magdalamhati.
kulang na kulang. No? So, nung panahon ng pandemya, hindi tayo makapag-meeting, so online lahat yung mga meeting. No? At napansin ko, nung panahon na yun, na ang pinaka-common verse, popular verse sa mga devotion, Christian devotion, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Oo, nag-rejoice ka, pero paano kung hindi ka makapag-rejoice? Masama ba yun? Di ba? Hindi natin alam. Actually, hindi. Sapagkat mismo si Pablo na nagsulat ng magalakay lagi, siya rin nagsabi, makitangis sa mga tumatangis. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ni Pablo na rejoice always, literal na always. Alam niya rin na may mga times na hindi ka makakapag-rejoice. In fact, di ba ating Panginoon nga mismo, nung nabit siya sa krus, sumigaw siya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang lament ulit yun. Kinuquote niya sa Psalm 22. Ibig sabihin, si Jesus hindi nag-rejoice always. Hindi siya sumunod sa Word of God. Nakuha niyo po, si Jesus mismo marunong po magdarama. Sa Biblia po, ang tugon sa pagkawala ng buhay, sa mga pangyayaring papapait, ay pagtangis, pagdadalamhati. Katulad ng ginawa ni Job, sabi niya, tumangis si Jesus. Alam niyo, ang yaman ng kultura natin sa mga salitang may pagtangis sa Pilipinas. Halimbawa, marami tayong mga Tagalog words. Halimbawa, yung salita, pagdadalamhati, panagpoy, kaing, pipik, ikpik, inutok. Ibig sabihin, napakarami natin pamamaraan ng pagpapahayag ng at pagdama at pagkaunawa sa pinagtis. Yung panagboy, nanggaling muli sa salitang tagboy, na ibig sabihin ay malakas na sigaw. Kung naalala niyo po yung kay Sanoli Bitangere, si Sisa, nananagboy. Crispin, Basilio, anak ko! Sumisigaw, no? Yan ang panagboy. Para ka nasa ilalim talaga. No? Yun naman pagdaing, may dalawang kahulugan. Yung pagdaing ay yun, nagpapaliwanag na sobrang hirap na. Kaya ka na tumalit. Pero yung pagdaing din, it's a form of complaint. Daing ka na ng daing. Kaya maganda, may dalawang kahulugan yung daing, no? Yung pagtamis naman, tandayan ng pagdadalamhati. Yung himutok, ito'y sigaw ng kabibuan, kasawian, o matinding kalungkutan. Yung paghikbi, isa rin pag-iyak yan. Dami, na mas matindi, halos hindi ka na makahinga. Ito ay impit na iyak, no? Parang may iniipit dito, hindi ka na makahiga. So, ang dami natin mga words. Yung problema, lahat ng ginagamit natin usually ay English. Pero ang yaman po ng natin. Lahat ng mga salitang ito na nabanggit ay nagsasabing na may matinding suliraning, mahalaga yung pagdadalamhati, pagdating, pagtagpoy, pagtangis, paghinutok at pag-ibig dahil pinapakita ng mga ito na may matinding problema. Mahalaga ito dahil ang anumang uri ng kagalingan, personal man o panlipunan, ay nagsisimula sa pagkilala na mayroon tayong sakit o problema. Ang unang hakbang sa kagalingan ay ang pag-amin na mayroon kang sakit. Kahit gaano makagagaling yung mga doktor na kilala mo, kung hindi mo muna aminin na meron tayong sakit, wala rin po mangyayari. Isang malaking problema natin bilang mga Pilipino, katulad na sabi ko, hindi tayo marunong mag-peace. No? Lagi natin sinasabi, peace. Pero hindi naman, ang tamang tugon po ay hindi peace, kundi peace. Ang sabi ng propeta Jeremiah, O anak na babae ng bayan ko, magbihis ka ng damit sako at gumulong ka sa abo. Tumangis ka gaya ng sa buktong na anak ng pinakamapait na pag-iyak. Grabe naman po. Kapag kasi sa mga nangyari sa paligid natin, ang tugon pa rin ay peace ng peace. Hindi nakikita po yung problema. Mahalaga ang pagiging at peace dahil ito'y nagpapakita ng malaking problema. Ang sabi ni Piloso Potasio sa Noli Me Tangere ulit yung Rizal, hindi dumarating ang bayan sapagkat walang piling, hindi kumikilos sapagkat nangihiling. Ang pagdaing ay hindi tanda ng kahinaan, ito'y tanda ng kalakasan. Ang problema, ang
Ang mga Pilipino, tahimik lang, hindi dumadating. Yun ang malaking problema. Bakit po? Kung walang pagdaing, walang paggaling. Kung walang hinagpis, hindi makakaroon ng peace. Kung walang dalamhati, walang luwalhati. Hanggat hindi natin hinaharap yung mga problema natin, hanggat hindi natin ito niyayakap, hindi tayo makapagbuti. Kasama sa proseso ng pagharap ang pagdadalamhati at paghihinagpis sa presensya ng Panginoon. Hindi ko malilimutan yung tanong ng isang member namin sa aming senior pastor. May edad na siya noon. Nasa Panginoon na siya, patay na siya noon. Ang tanong sa kanya, Pastor, bakit yung mukha ninyo ng pastor maaliwalas? Sabi niya. Ang sagot po ng aming pastor, sapagkat ibinabad sa lupa. Sapagkat hinugasan sa mga lupa. Sa akala nyo, yung mga pastor, di ba, maaliwalas yung mga mukha nila. Hindi nila alam, magdamang po yan minsan ang umiiyak. Sapagkat, pagka kinikintim lang natin yung ating mga kabigatan, hindi natin binubuti. Lalo nagiging mapait yung ating mga mukha. Pero salamat sa Panginoon na pwede natin ibuhos sa Kanya ang ating. Salamat po. Manalangin po tayo.